Ayun, welcome po sa basketball, Usapang Basketball Show. Ako nga po pala si Jonas. At pag-usapan po natin ngayon ang prediction, Eastern Conference Finals. So, apat na team na lang po natitira. Sa East po ay Indiana Pacers versus the Boston Celtics. So, West is Minnesota Timberwolves versus the Dallas Mavericks. So simulan natin sa East, sa East muna tayo. So, ano sa tingin ko maging factors kung sino mananalo in this year. So, Boston Celtics will have the home court advantage for the rest of the playoffs, including the NBA Finals kapag kung pumasok man sila NBA Finals, So, dami nagsasabi, sweep, ganyan. Para sa akin, it will depend on Kristaps Porzingis' health. Kasi injury siya ngayon, may calf injury siya. Tingnan natin kung makakalaro siya ng maayos. Hindi natin kung i-risk nila yan, KD, Kevin Durant, tulad nung championship 3 or I think 4 or 5 years ago against the Toronto Raptors. Kung naalala nyo, naputo yung Achilles tendon ni Kevin Durant. Nagsimula sa calf injury yun. So, hopefully, hindi maging ganyan yung kay Kristaps Porzingis. So, kung maglalaro si Kristaps Porzingis, sigurado ako na Celtics talaga mananalo. Easily. Pero kung hindi siya maglalaro, baka may laban itong Indiana Pacers. So, Indiana Pacers right now is the #1 offensive team in the NBA in the playoffs. Dahil mabilis sila maglaro. May point guard sila na mabilis din maglaro, si Tyrese Haliburton. Ipupush siya talaga yung pace as much as he can. Parang Steve Nash, kumbaga. Tapos yung kabila naman, Boston Celtics, sila naman yung #1 pagdating sa depensa. So, itong playoffs na to, isa sila sa #1, pangalawa Dallas, pangatlo Minnesota Timberwolves. So, sa mga natitirang team, so yung Boston Celtics ang may pinakamagandang depensa. So, opensa versus depensa to. At superstar versus superstar. So, Tyrese Haliburton, superstar ba? Hindi. Para sa akin, all-star pa lang siya. Hindi pa siya yung tipong iaano mo sa mga MVP conversation, mga ganyan. So, si Jason Tatum may superstar potential. Pero wala pa siyang napapatunayan, kumbaga. Ang Indiana Pacers, merong veterano nanalo na ng championship, Pascal Siakam. Sa kabila, meron na rin si Drew Holiday. Nanalo na ng championship yan, si Drew Holiday. Nung nasa Milwaukee Bucks pa siya. So, feeling ko, kahit na maglaro man o hindi si Kristaps Porzingis, Boston Celtics pa rin mananalo in 6 games. Pero hindi tulad ng iba, inisip ng iba na tambakan, ganyan, hindi. Kasi Indiana Pacers, for some reason, si Miles Turner nag-improve ng playoffs. Siya yung #1 ngayon in 3-point percentage. So, hindi mo siya basta-basta pwedeng hayaan sa labas. So, kung ikaw Boston Celtics, parang kailangan mong bantayan lahat na nasa loob, including Pascal Siakam. So, medyo mabigat na depensa gagawin ng Boston Celtics ito kasi meron silang threat sa labas, outside shooting itong Indiana Pacers. At hindi nahihiya tumira tong Indiana Pacers kung kailangan nilang tumira, So tingnan natin kapag nasolve si Al Horford, medyo butas ang depensa ng mga yan kasi mabagal si Al Horford. So tingnan natin yung mga gagawin ng Indiana Pacers, yung mga pick and roll, pick and pop nila, especially pick and pop, kasi mga shooter yung mga malalaki nila. Meron silang malalaking shooter, kumbaga. Pero pagdating sa firepower at sa the deep roster, that's the Boston Celtics. Nandiyan si Drew Holiday na pwedeng bantayan si Tyrese Haliburton kaagad-agad, o kaya si Derek White, very underrated player. Meron nga siyang, ito si Derek White, meron mga voting na may boto itong nakarang All-Star, at isa rin sa sinasabi nilang pwede maging 6 man of the year. Kaya lang nag-i-start siya for the Boston Celtics. So si Derek White, very underrated defender, at meron din yan shooting sa labas, so
Kung hindi si Drew Holiday babantay kay Tyrese, it will be Derek White. O, tignan natin yung matchup na yan, ano. So, Jason Tatum at si Jaylen Brown, pwede sila magsalitan kay Pascal Siakam. So yun, o kaya si Jason Tatum versus Miles Turner, kasi malaki si Jason Tatum, 6'8", 6'9" yan eh. Si Miles Turner 6'9", 6'10". So hindi naman nagkakalayo, ano, pero mas malaman si si Jason Tatum. So tingnan natin. Pero feeling ko yung mga games na to is close. Especially Boston Celtics, hindi sila magaling sa home court. Ano? Lagi sila natatalo at home. Mas magaling sila on the road. Ang Indiana Pacers nga lang, magaling sila sa home court. So tingnan natin kung ano magagawa ng Boston Celtics diyan. Because the Indiana Pacers right now, they're undefeated at home. Pero itong Boston Celtics, I think they're just 500 or above 500, ano, at home. At especially during the regular season, I think they're at 500. Meaning kalahati ng laro nila sa Boston, ano, itong nakarang season, puro talo. Kalahati, puro panalo. Which is not good, considering you're the number 1 team in the NBA. So yun, feeling ko, prediction ko, Boston Celtics in 6. Maglaro man si Kristaps o hindi. Kasi pag maglalaro yan, hindi siya 100%, kakainin yan sa pick and roll eh. So yun, X factor sa tingin ko sa teams na to, if sa Indiana Pacers, bukod kay Tyrese at kay Pascal, si Miles Turner ang maging X factor niyan, si TJ McConnell also. Sa Boston Celtics, other than the 2 all-stars they have, si Jaylen Brown and Jason Tatum, nandyan si Kristaps Porzingis, nandyan si Drew Holiday, nandyan si Derek White. So medyo malalim ang team ng Boston Celtics. So ayun lang ang ating prediction, Boston Celtics in 6, with close games, walang tambakan ang tingin ko dito. So yun lang muna dito sa ating prediction. At kung nagustuhan po ninyo itong video na to, paki-like, paki-subscribe na rin at leave a comment. So yun po, na sobrang thank you po kung napadaan kayo at nanood sa ating prediction. So susunod po ang ating gagawin naman ay ang Western Conference Finals between the Dallas Mavericks and the Minnesota Timberwolves. Peace out.